Isa, bago ka husgahan ng mundo, pakatandaan mo, ang taong nadurog pero bumangon, mas mapanganib kaysa sa sinumang hindi pa nasusubok. Magandang araw sa inyong lahat, mga Ginoo. Tandaan niyo ito, mas malalim ang karunungang nakukuha mula sa talo kaysa sa mga aral na galing sa panalo. Ang buhay sa labas, hindi nagtuturo gamit ang libro. Nagtuturo ito gamit ang mga marka na hindi mo malilimutan. Ang bawat peklat ay paalala ng laban na nalusutan mo at mas mabilis itong nagbibigay ng direksyon kaysa sa anumang pagtuturo sa loob ng classroom. May mga pag-aaral pa ngang nagpapakita na yung mga lumaki sa magulong kapaligiran, mas mabilis magbasa ng panganib, mas matalas magdesisyon, at mas likas ang survival instinct kaysa sa normal na tao. Hindi iyon swerte, iyon ay kakayahang nabuo sa gitna ng presyon. At kapag pinagsama mo ang talas na iyon sa malamig na kalayaan ng isang sigma, hindi ka makakakuha ng ordinaryong utak. Nakakakuha ka ng estratehistang kumikilos na parang multo, walang ingay pero nakakalamang. Habang ang iba abala sa pagpapakitang kumpiyansa, siya matagal ng eksperto sa pagbasa ng ugali, kilos, motibo at kahinaan ng tao. Hindi siya umaasa sa manual dahil ginawa niya ang sarili niyang bersyon na kabatay sa totoong mundo. At ang nakakatuwa, patuloy pa rin siyang sinusukat ng lipunan gamit ang lumang panuntunan na matagal na niyang nilampasan. Kaya malaki ang lamang niya, hindi dahil sa pandaraya, kundi dahil mas kabisado niya ang players kaysa sa mismong laro. Dalawa, para sa kanya, ang mga patakaran ay mungkahi lang. Para sa isang sigma na sanay sa kalye, ang mga patakaran ay hindi pader. Mukhang nakasara lang ang mga ito, pero hindi ibig sabihin sarado talaga. Para sa kanya, ang rules ay ginawa para kontrolin ang karamihan, hindi para pigilan ang isang taong marunong mag-isip ng malalim. Hindi siya kriminal, estratehista siya. Alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay para sa mga may kakayahang umikot sa sistema nang hindi ito sinisira. Hindi siya rebelde para sa atensyon. Binabaluktot lang niya ang mga hangganan dahil alam niyang kadalasan ilusyon lang ang mga iyon para mahawakan ang isip ng nakararami. Kaya niyang pumasok sa anumang sitwasyon at makita agad ang landas na hindi nakikita ng iba. Hindi siya natitinag sa proseso, hindi nahihilo sa tradisyon at hindi nabubulag ng autoridad. Sa bawat patakaran may butas at sa bawat butas may nagdisenyo. Doon siya nabubuhay sa pagitan ng pwede at posible. Habang ang iba naghihintay ng go signal, siya tapos na sa unang hakbang. Habang ang iba nagbibilang ng bawal, siya nag-aayos na ng solusyon. Hindi iyon kawalan ng disiplina. Iyon ay malinaw na pag-unawa. At iyon ang dahilan kung bakit nauuna siya habang ang iba'y stuck pa rin sa parehong level. 3. Gumagawa siya ng imperyo mula sa kakulangan. Ang isang sigma na lumaki sa hirap ay hindi naghihintay ng perpektong kondisyon. Siya mismo ang gumagawa nito dahil sanay siya sa kakapusan. Natural niyang nagagawang maging sandata ang anumang maliit na meron siya. Habang ang iba reklamo ng reklamo sa kulang, siya nakatingin sa kung paano mapapakinabangan ang kung anong nandyan. Hindi siya natatakot sa kakulangan. Binibigyan pa siya nito ng lakas. Pinapatalas nito ang instinct niya at pinapadali nitong makita ang oportunidad na nakakubli. Kapag wala ng plan B, siya ang nagiging plan B. Kaya niyang gawing tulak ang mismong balakid. Samantalang ang karamihan hina kapag wala sa comfort zone, siya lalong tumatalas kapag walang safety net. Nakita na niya ang itsura ng desperasyon kaya hindi siya nauubusan ng oras sa panik. Ang katahimikan niya sa gitna ng gulo ang siyang nagbibigay sa kanya ng kontrol. Kaya siya parating nauuna kahit kulang siya sa resources. Ang iba may lahat ngunit kulang sa tibay. Siya, konti lang ang meron pero puno ng grit. Sa mundong puno ng sobrang reklamo, siya patunay na minsan ang kawalan ang pinakamahusay na guro. 4. Katapatan bilang pera, hindi salita. Sa kalye, matututuhan mong ang loyalty ay hindi sinasabi. Pinapatunayan ito kapag mahirap na ang sitwasyon. Nakita ng Sigma kung paano ang mga taong malalakas magsalita nawawala kapag dumilim na ang takbo ng buhay. Kaya hindi na siya umaasa sa salita. Para sa kanya, ang katapatan ay tulad ng pera. Mahalaga, limitado, at tunay lang kapag nasubok. Hindi niya ito basta ibinibigay. Pero kapag ibinigay niya na, buo at matatag ito. Alam niyang karamihan loyal kapag convenient, hindi dahil sa prinsipyo. Hindi niya ito pinapersonal.
ina-analyze lang niya. Sino ang nandyan sa sablay? Sino ang lumalapit kahit walang kapalit? Sino ang tahimik na sumusuporta? Doon niya sinusukat ang mga tao. Kaya maliit ang bilog niya, pero solid. Kapag tapat ka sa kanya, babalik sa'yo yun. Pero kapag nagtangka kang maglaro, tapos ka. Hindi na niya ibinabalik ang nasirang tiwala. Pinapalitan niya ng buo. Hindi ito galit, practicality lang. Sa mundo kung saan ginagamit ang loyalty para magkontrol ng tao, binabantayan niya ito parang puhunan. Hindi niya ito inuubos sa mga taong hindi marunong magpahalaga. 5. Nagpapanggap siyang walang alam para makita ang lahat. Isang street smart na Sigma ang master ng low profile. Alam niyang sa sandaling isipin ng tao na harmless siya, magsisimula nilang ibunyag ang mga sikreto na dapat sana ay itinatago nila. Tahimik siya, parang hindi interesado, parang clueless pa nga. Pero sa loob ng isip niya, sinusuri niya ang lahat. Naiintindihan niya na ang katahimikan ay nakapaglalabas ng katotohanan ng mas mabilis kaysa sa pagtatanong. Hindi niya hinahanap ang spotlight. Hinahanap niya ang impormasyon. Habang ang maingay nagpapakitang gilas, siya nag-iipon ng datos. Kaya niyang sumama sa isang grupo at magkunwaring ordinaryo, pero nababasa niya ang insecurities, galawan at ambisyon ng lahat. At sa oras na ma-realize nilang hindi siya bobo, huli na. Kabisado na niya sila. Hindi siya nanlilinlang para manloko, ginagamit lang niya ang advantage ng pagiging underestimated. Dahil kapag ipinakita mo agad ang talino mo, titigil ang tao sa pagpapakita ng tunay nilang pagkatao. Kaya nananalo siya nang wala pang nakakakita kung paano. 6. Mas malinaw siyang mag-isip kapag magulo, hindi kailangan ng Sigma ang perpeksyon para gumana. Sa totoo lang, mas matalas ang isip niya kapag magulo ang paligid. Habang ang iba natutulala sa stress, siya nagiging sharper. Sanay siyang tingnan ang kaguluhan hindi bilang panganib, kundi parang mapa ng mga nakatagong oportunidad. Nakita na niya ang kung anong nangyayari kapag bumagsak ang order. Sino ang natataranta, sino ang nagpapanik, at sino ang umaangat. At doon siya kumikilos. Hindi nakaprogram ang utak niya para sa straight path. Mas mabilis siyang mag-adapt kaysa sa mga tao na umaasa sa routine. Kaya kahit babagsak ang plano, may bagong plano agad siyang ginagawa sa loob ng ilang segundo. Ang ingay hindi sagabal sa kanya. Impormasyon ito. Ang kaguluhan hindi kalaban, kapaligiran ito. At kung saan ang iba nalulunod, siya nakakalangoy. Hindi siya nakaligtas sa bagyo, siya ang bagyo. 7. Mas mabilis siyang magbasa ng enerhiya kaysa salita. Sa laki ng karanasan niya, natutunan niyang huwag masyadong maniwala sa sinasabi ng tao. Mas mahalaga kung ano ang ipinapakita ng kilos nila, tono nila, at enerhiya nila. Para sa kanya, yung mga maliliit na body signals ay mas matapat kaysa sa salita. Isang pilantik ng mata, pagbabago ng hinga, pag-aatubili, mga clue na para sa kanya ay kasing linaw ng sentences. Hindi magic ito. Survival intelligence ito. Napanood na niya ang mga taong nagsasabing loyal pero may balak palang iba. Kaya kabisado na niya ang pag-detect ng mga ganoong pagkakaiba. Bago pa magsimula ang usapan, alam na niya kung sino ang tunay at sinong nagpe-perform. Kaya hindi gumagana sa kanya ang manipulasyon. Hindi mo matatalo ang taong nakatingin hindi sa bibig mo kundi sa intensyon mo. Habang ang iba abala sa salita, siya nakakabasa ng tension, motibo at emosyon na hindi pa nila mismo naiintindihan. 4. Ang tunay na kapangyarihan ay tahimik. Ang isang Sigma hindi kailangang magyabang para ipakita ang lakas. Ang presensya pa lang niya sapat na. Naintindihan niya na ang totoong kapangyarihan hindi sinusulat sa pader, nararamdaman ng tao. Ang mga taong malalakas ang sigaw kadalasan mahina ang loob. Ang mga totoong may hawak ng sitwasyon hindi kailangan ng announcement. Ginagawa nila ang environment na kusang sumasabay sa kanila. Hindi siya naghahanap ng respeto. Natural itong ibinibigay sa kanya. Hindi siya nakikipagkompetensya dahil ang mismong paghahabol ay senyales ng insecurity. Kalmado siya, kontrolado ang sarili, at sapat na iyon para gumalaw ang iba base sa kanya. Ang kapangyarihan niya hindi nakadepende sa tunog, nasa timing, awareness at pagiging hindi nakikitang umaapekto. At yan ang dahilan kung bakit lagi siyang nauuna.
Siyam, impluwensya, hindi pananakot. Alam niya na ang totoong kontrol hindi nakukuha sa pilitan. Mas tumatagal ang impluwensya kaysa sa intimidation. Ang isa lumilipas, ang isa lumalago. Hindi niya pinipilit ang mga tao. Ginagawa niyang malinaw ang direksyon at kusang sumusunod ang iba. Dahil hindi niya ginagamit ang kamay niya ng sobra, mas nagtitiwala ang tao. Para sa kanya, hindi mahalaga ang pagiging nasa taas. Mas mahalaga ang pagiging hindi mahawakan. 10, tahimik pero nangingibabaw. Hindi siya sabik sa spotlight. Hindi siya sabik sa titulo. Ang gusto niya ay epekto. Yung resulta na hindi mo agad makikita kung paano niya ginawa. Hindi mo maririnig ang kapangyarihan niya, nararamdaman mo ito.